Hi guys, it's me, Andrew. Kamusta ang lahat? Minsan, na-share ko na sa inyo na mahilig ako mag-games. So minsan, habang nag-iisip ako ng content, naupo ako at naglaro ng Nintendo Switch. Habang nag-iisip ng mga ideas. Hanggang sa naisip ko, teka, pwede to ah. Pwede kong i-research ang history o pinagmulan ng portable handheld gaming device. Kasi isa ito sa nagbigay daan para ma-revolutionize ang gaming. Kasi dati, para makapaglaro ka, dapat nasa bahay ka sa harap ng TV or computer. Hanggang sa naging fully innovate na at pati mobile phones ay naging isa sa biggest avenue ng gaming. Kung saan, halos lahat ng cellphone ay nakapaglaro ng games sa iba't ibang paraan o game titles. So for sure, makaka-relate ka dito. Mga gaming enthusiasts or simple gamers man yan, kahit cellphone or console, tara! Silipin natin ang kamanghamanghang evolusyon ng portable gaming device. Mula sa simpleng simula hanggang sa mga sophisticated handheld console na kilala at minamahal natin ngayon. Magsisimula ang ating kwento noong 1976 sa Mattel Auto Race, ang unang handheld electronic game. Ang simpleng device na ito na may LED display ang naglatag ng daan para sa mga susunod na innovation. Noong 1979, lumabas ang Milton Bradley Microvision, ang unang handheld console na may interchangeable cartridge or pwedeng palitan na laro. Although simple, sa 16x16 pixel ang black and white screen nito. Ang Microvision ang nagbigay daan sa konsepto ng paglalaro na pwede kang magpalit ng laro. Na nagpadali sa mga manlalaro na magpalit ng kanilang gaming experience sa pamamagitan ng pagpapalit ng cartridge. Ito rin ang nagpakilala ng mga mahalagang features na standard na sa modernong handheld devices ngayon. Lumipas ang ilang taon at noong 1980, inilunsad ng Nintendo ang Game & Watch series. Ang mga pocket size na devices na ito na may mga LCD games tulad ng Ball and Fire ay nagpaligaya sa mga manlalaro sa buong mundo. Ang Game & Watch series ay hindi lamang nag-alok ng simpleng laro, kundi nagpakilala rin ng konsepto ng multiple screens at control pads na naging basihan para sa inaharap ng mga handheld consoles. Ang tagumpay ng mga larong ito ay nagbigay inspirasyon sa Nintendo na ituloy ang pag-eeksperimento at pag-develop ng mas advanced na portable gaming systems. Ang dekada 80 at 90 ay gintong panahon para sa handheld gaming. Noong 1984, inilunsad sa Japan ang Epoch Game Pocket Computer. Although hindi naging komersyal na matagumpay. Ipinakilala nito ang non-backlit, black and white LCD screen, D-pad at mga action button. Noong 1986, inilabas ng Sega sa Japan ang Mark III, kilala rin bilang Sega Master System, na may portable version na tinawag din na Sega Mark III Compact, na nagtatampok ng built-in controller at RF modulator para makonect sa TV. Noong 1987, inilabas ng NEC ang Turbo Express, kilala rin bilang PC Engine GT sa Japan. Isang handheld console na may kakayahang magpatakbo ng parehong mga laro. Ginagawa para sa home console na PC Engine. Ang Turbo Express ay may full-color backlit display at stereo sound na nagbibigay ng premium gaming experience. Pagdating ng 1989, nagdala ng malaking pagbabago ang Nintendo Game Boy. Sa kanyang portability, mahabang buhay na baterya at mga iconic na laro tulad ng Tetris at Super Mario Land. Naging instant hit ito at tumayong standard o benchmark para sa mga susunod na handheld gaming. Pumasok ang Sega sa eksena noong 1990 sa pamamagitan ng Game Gear, na may kulay na screen at backlighting. Sa parehong panahon, nag-alok ang Atari Lynx na color graphics at backlighting. Although nagkaroon ito ng problema sa buhay ng baterya. Ang Game Gear ay nagkaroon ng competitive edge sa pamamagitan ng pag-aalok ng conversion kit, na nagpapahintulot sa device na magpatakbo ng mga laro mula sa Sega Master System.
Samantala, ang Atari Lynx ay ipinakilala ang ilan sa mga unang handheld multiplayer capabilities. Though hindi nito naabot ang commercial success na inaasahan. Bago tayo magpatuloy, kung first time mo ito sa page ko at nagustuhan mo mga content or topics ko, please show your support by following, liking, and sharing. Comment na kayo below kung may gusto kayong idagdag sa history nito or may gusto kayong topic or next content. Thank you guys, let's move on. Habang papunta tayo sa modernong panahon, patuloy na nag-evolve ang landscape ng portable gaming. Noong 1997, inilunsad ng Tiger Electronics ang Game.com. Ang unang internet-enabled handheld console na may touchscreen. Ang Game.com ay nagpakilala rin ng voice recognition technology at mga built-in PDA functionalities. Ngunit hindi ito naging matagumpay sa merkado. Muli nagtamo ng tagumpay ang Nintendo noong 2004 sa pamamagitan ng Nintendo DS. Pero guys, 2DS XL to na nagpakilala ng touchscreen controls at wireless online gaming. Ito ay naging best-selling handheld console na nagbenta ng 150 million units sa buong mundo. Nga pala guys, ang ibig sabihin ng DS sa Nintendo DS ay dual screen. Ang DS ay nagdala ng revolutionary dual screen gameplay na may malaking screen sa taas at touchscreen sa baba. Gumawa ng ingay ang Sony noong 2005 sa PlayStation Portable o PSP na may high-resolution screen at multimedia capabilities. Ang PSP ay nag-aalok ng gaming, music, movies at internet browsing sa isang device. Ang mga top-tier na laro tulad ng God of War, Chain of Olympus at Crisis Core Final Fantasy VII ay naging malaking hit. Ang competition sa pagitan ng Sony at Nintendo ay nagtulak sa handheld gaming sa new heights. Noong 2011, pumasok ang Sony sa eksena ng next-gen portable gaming sa paglabas ng PS Vita. Kilala sa kanyang high-resolution OLED screen, powerful hardware at kauna-unahang touchscreen at touchpad ang likod. At integration sa PlayStation Network, dinala ng PS Vita ang console quality gaming sa kamay ng mga manlalaro. Nag-alok ito ng mga iconic na laro tulad ng Uncharted Golden Abyss at Persona Golden 4 at nanatiling minamahal ng mga fans sa kabila ng hamon sa market. Dumating ang Nintendo 3DS noong 2011 na nagdala ng glasses-free 3D gaming at pinahusay na controls sa pamamagitan ng ikalawang analog stick. Ang 3DS ay nagpakilala ng mga innovative features tulad ng Street Pass, Spot Pass at augmented reality capabilities. Noong 2017, ang Nintendo Switch ang nag-burst sa pagitan ng home at portable gaming dahil sa hybrid na design nito. Ang Switch ay nagtatampok ng detachable controllers, HD display at seamless transition mula sa handheld mode patungo sa TV mode. Ang mga laro tulad ng The Legend of Zelda, Breath of Wild at Super Mario Odyssey ay naging critically acclaimed at tumulong sa pag-boost ng popularity ng console. Mula sa mga unang araw ng LED displays hanggang sa mga advanced, multifunctional na device ngayon, ang kasaysayan ng portable gaming device ay patunay ng innovation at pagmamahal sa paglalaro. Ang mga device na ito ay hindi lamang nagbigay ng libangan, kundi naghulma rin ng industriya ng gaming, na nagbigay sa atin ng kalayaan na maglaro kahit saan at kailanman. Maraming salamat sa pagsama sa paglalakbay sa kasaysayan ng mga portable gaming device. Abangan ang iba pang mga deep dive sa mundo ng gaming. Again guys, magsisimula ako mag-livestream sa March, so sana makasama ko kayo ron. Thank you for watching. Don't forget to follow, like, and share. Comment lang kayo guys. See you next video!